posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Enency Love of Jesus. Merong isang awitin na sinasabi, the love of Jesus is sweet and marvelous. And it's usually sung by children, and we probably have sung it earlier on in our Christian life. Truly, the love of God is sweet and really marvelous. The love of Jesus has many faces and forms and essences, kaya dapat din natin ito na hindi lang maunawa, kundi maipamuhay. At yan ang pag-aaral natin ngayon, pinamagitan natin, the N and C, love of Jesus. Dear Lord, we thank you that you are loving. We thank you, Father, that you have given us a loving Savior in the person of your Son, Jesus. Turuan mo kaming lalo itong maunawa, mai-apply sa buhay namin, at maipamuhay para sa pakinabangan hindi lang namin sarili, kundi ng marami, at para sa ikaluluwalhati niyo. You are the author of love, O God. Teach us how to value love and how to give more meaning to it. Sa aming paghingi ng pagpapala sa inyo, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mga nagagawa namin hindi dapat gawin, mga hindi nagagawang dapat naman ay ginagawa. Sa aming mga pagkukulang at mga kalabisan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng balanse. Wash us with the blood of Jesus. Empower us to receive goodness from you. Make us whole. Make us full. So we will overflow with love, and we can also be agents and extensions of your love to many people. Pagpalain niyo po kami ngayon, palakasin ang aming mga katawan, palinawin ang aming isip, patibayin yung aming loob. Pagalingin niyo ang mga karamdaman ng aming damdamin, ng aming espiritu, Panginoon. Bigyan niyo kami ng inyong kaaliwan, ng inyong lakas, ng direksyon na sa inyo nagmumula. Pag-asa para sa mga pinanghihinaan ng loob, liwanag para sa pinagdidimlan ng isip, at humihiling kami, Panginoon, ng kagalingan para sa iba't ibang uri ng karamdaman ng aming kaluluwa. May your words give us healing and challenge, and may your words also, Lord, encourage us. Be the speaker, Father. We ask you to fill us with your presence. We ask you to accomplish your will, correct us, encourage us, redeem us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher, our Savior, and healer, we pray with thanksgiving. Amen. Mark 6:30-32. After the apostles returned to Jesus, they told him everything they had done and taught. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, "Let's go to a place where we can be alone and get some rest." They left in a boat for a place where they could be alone. Isang napakahalagang kwento na hindi lang magbibigay sa atin ng ideya kung paano magmahal si Jesus, kundi magbibigay din sa atin ito ng panukat kung paano titingnan kung paano tayo magmahal at kung ano ding uri ng pagmamahal ang dapat nating asahan sa mga nasa paligid sa atin. Alam natin na ang mga apostles ng Panginoon ay mga karaniwang tao, mga hindi nakapag-aral, walang malayong narating sa kanilang formal education. Karamihan ay mga mangingisda. At pagkatapos na sila ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon at nahipo ang kanilang buhay, at matapos ang training nila sa Panginoon na personal na ibinigay sa kanila, maraming pagbabagong naganap. Sila ay naging mga tagapangaral. At hindi lang ba sa mga mangaral na may mga nagagawang himala, kaya naman lalo silang pinakinggan. Nagkaroon ng napakalinaw na pagpapatotoo na sila ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At yun ang background ng kwento natin ngayon.
matapos ang isang misyon, kung saan ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga disciples, dala-dalawa, para magpunta sa iba't ibang mga lugar, magturo, magpagaling ng mga may sakit, magtuwid ng mga kalikuan, bumalik sila at buong galak na ikinukwento nila ang mga karanasan nila. So it's like a campfire where after a day's hunt, people would gather and exchange stories. Nakaka-encourage sa mga kwento at sa pagpupuna ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa ay lalong nadadagdagan ang kanilang kaalaman. Pero pagkatapos noon na sila ay nagkukwentuhan, hindi pa nakakapagpahinga galing sa mga misyon, nagdatingan ng maraming tao. Alis at dating ang mga tao at ang lahat ay tinuturuan, pinapakain, pinapayuhan, pinagagaling sa kanilang mga karamdaman. In other words, the people were draining the disciples of all the energy after having been drained already by a mission that they had previously done. And the Lord was cognizant of the limitations of the human body. Alam naman ng Panginoon ang hangganan ng lakas ng tao, kahit siya ay makadiyos, kahit siya ay kinakasihan ng Espiritu, at ginawa ng Panginoon ng isang bagay na hindi karaniwan sa tingin ng iba. Kahit ang daming taong dumarating, nangangailangan ng tulong, kailangang mapalayas yung mga masasamang espiritu na pumoposes doon sa iba, kailangan payuhan yung nalilito, kailangan pagalingin, ipanalangin, paghimalaan yung maraming may karamdaman. Sabi ng Panginoon, ali kayo. Alam kong pagod na kayo at hindi matapos ang pagdating ng mga tao, hali kayo. Pupunta muna tayo sa ibang lugar na hindi nila tayo masusundan, sa isang tahimik na lugar at nang kayo makapagpahinga. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa kabila ng napakalaking demand for their personal attention and their ministry, they left the place. They left it in a boat for a place where they could be alone. What do we see here? The nourishing love of Jesus. Na siyang letter N sa ating mahiwagang title. The love of Jesus was nourishing. The nourishing love of Jesus turned fishermen into fishers of men. They were nourished. Yung dati nilang alam, dumami, hindi kumonte. Ang utak nila na marami ng alam, lumawak pa imbes committed. Ang mundo nilang ginagalawan, mas lumaki, mas marami silang napuntahan, mas marami silang nasabi, mas maraming tao silang nakasalamuha. The nourishing love of Jesus turned ordinary men into extraordinary men. Naging mga kagilagilalas ang kanilang mga katangian. At sabi sa Mark 6:30, after the apostles returned to Jesus, they told him everything that they had done and taught. So the nourishing love of Jesus turned uneducated men into teachers. Kaya hindi pwede nating sabihin, ganito lang na pag-aralan ko, mababa lang pinag-aralan ko, hindi ako marunong. Para nating minamaliit ang pwedeng gawin sa atin ng Panginoon. Kasi sino mang tao na inaamin ang kanyang kakulangan pero willing magtrabaho, willing magsikap, willing magpaturo, willing mahirapan, lalaki ang isip, aasenso ang kanyang kalagayan, dadami ang pwede niyang gawin, lalaki ang kanyang mundo. Pero pagka excuse mo 15 years ago, 10 years ago, 5 years ago, pare-pareho lang na, kasi hindi ako marunong, kasi kulang ang training ko, kulang education ko. Tapos walang nadadagdag sa iyong alam, habang dumadagdag ang edad mo sa Panginoon, dumatagal lang yung pagiging mananampalataya, hindi nadadagdagan ang nalalaman mo, kumukonti pa, hindi nadadagdagan ang ministry mo, lumiliit pa. Hindi mo nararanasan. Dahil siguro ayaw mong tanggapin yung nourishing love of Jesus. These were unlettered men, but now they were not only doing miracles, they were teaching, which by itself is miraculous. So the Lord turned uneducated men into preachers and even healers. They turned into miracle workers. At maraming mukha o anyo ang himala, hindi lang magpagaling ng may sakit. Yung mga hindi mo na motivate mo, himala yun. Yung mga dati mong kahinaan na naging kalakasan, himala yun. Maraming himala na dapat ay nangyayari sa buhay ng mananampalataya. Hindi lang yung usual. That a real believer who is on fire with the Lord should not be bored for a long time. Maybe once in a while, dumarating yung boredom, yung parang fruitlessness, parang tinatamad ka ng lalamig, pero hindi dapat nagtatagal yun ng mahigit ilang araw. Nireremedyohan, inilalapit sa Panginoon, o
O kung hindi man, sabi ni Paul, I beat my body to make it my slave. So tinatamad ka man, magsisipag ka. Inaantok ka man, babangon ka. Wala ka mang alam, mag-aaral ka. At mapapalitan mo yung ihip ng hangin sa iyong buhay when you allow yourself to be nourished by the life-giving Spirit of Jesus. That each day with Jesus should be really better than the day before. At napakadaling sukatin pag matagal ka na sa Panginoon. Susukatin mo lang in terms of quantity. O dati ganito karaming nakukompose mong kanta, dumami ba? Dati ganito karaming klase mong tinuturuan, dumami ba? Dati ganitong karaming chapters ang nababasa mo sa isang linggo, dumami ba? Kasi dapat you get better and better every day. Paglago ng palago ang isip. Para yung pangunawa mo nung araw, bagamat tama, lalo pang tumatama, lalong paganda ng paganda, palinaw ng palinaw, pataas ng pataas ang level. Napakahalaga ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ka lang niya iniibig para ka konsentihin, para ka laging unawain na wala ka naman nangyayari sa iyo, wala ka na-accomplish. No, the nourishing love of Jesus would like you to be fruitful. Sabi niya, ako yung puno, sanga kayo. Dapat mamunga kayo kasi ako yung puno. Yung puno ang napipintasan o kaya hindi napupuri kung kulang tayo ng pumumunga. So kung ang pag-ibig ng Panginoon, ini-improve tayo, dapat willing tayo mag-operate para tayo ma-improve. Siyempre, may free will ka rin naman. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos kung talagang ayaw mo o kalahati lang yung tinatanggap mo o 1/4. Yun lang ang mangyayari. Pero kung tumatanggap ka na rin lang, pati pabuo, pati palubos. Ang iksi-iksi ng buhay para maraming bungang maibunga, maraming bulaklak na maipamulaklak, maraming accomplishment, maraming blessing na matanggap at maraming papuring maibigay sa Panginoon. At hindi lang yun, dahil tayo ito matanggap ng pag-ibig ng Diyos, dapat nagbibigay din tayo niyan. If the love of Jesus is nourishing, if it is important, then we should also nourish other people. Our love should help people improve. Our love should help people become fruitful and fulfilled. May mga pag-ibig na seloso, na mula nung inibig mo ang taong ito at inibig ka rin niya, pinapaliit mong mundo niya. Ayaw mo na siyang matuto, ayaw mo na siyang makisalamuha, ayaw mo na siyang dumami ang ginagawa, dahil gusto mo masolo mo lang siya. Ayaw mo na siya kaibig-ibig, kaakit-akit, na nakikita, visible, audible, because gusto mo solohin. And it is the kind of love of Jesus. Hindi niya sinolo yung mga disciples, matapos niyang i-train, pinapawalan niya. Kaya nga sabi, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was. Kaya nga yung mga magnobyo, pag matagal na magnobyo, sabi, pwede na kaya kami magpakasal? Gano'ng katagal na kayong magkasintahan? Ganito pong katagal. Mula nga po noon, hanggang ngayon, di pa kami nagkakahiwalay. Abay, kailangan nyo ng test of absence. Ano po yun? Baka naman sobrang lang kayo nasanay na magkasama lagi, kaya akala nyo nga, mahal nyo na isa't isa. Subukan nyo magkalayo for a while. Because real love makes the heart grow fonder when the loved one is absent. Kaya nga sabi, absence makes the heart grow fonder. At sinabi rin, absence lessens half-hearted passions and increases great ones, as the wind puts out a candle and yet stirs up a big fire. So kung talagang mahal mo, sumisidhi. Pero pagka nearest is dearest, out of sight, out of mind, hindi yun malalim na pag-ibig. Kaya dapat binibigyan ng test. Pinapalaya mo, hindi mo sinosolo lang. Pero maraming pag-ibig, ganun, gusto mo solohin na lang yung tao kahit na lumiit ang mundo niya. Hindi na niya ma-develop yung mga skills and mga talents niya. Hindi na siya mamulaklak at mamunga. Para sa'yo na lang. That is not the type of the love of Jesus. Our love must not limit, diminish, and imprison people. Now let's take a look at the other face of Jesus' love, the considerate love of Jesus, which is the main point in the story today. Nakita niyo yung konsiderasyon niya? The considerate love of Jesus did not turn His disciples into slaves. It did not turn His disciples into robots, into work or ministry machines. The considerate love of Jesus did not turn His disciples into just tools in a production assembly line.
which could have easily happened if the Lord wanted to. Because this is what easily happens in any cause-oriented movements. Mga nationalist movements. Maraming mga tao sinasacrifice lang nung ideology leaders. Ganon din sa mga ideological movements and even religious movements. There are religious leaders who will go into religious war and then they send their members, their flock, to die in the battlefield in the name of God. Ang dami ng religious wars na nangyari. Pag pinag-aralan natin yung history ng church, noong mga 10th, 11th centuries, na nagkaroon ng mga wars to regain Israel from the Muslims, grabe gera ang ginawa niyan. So many people from the so-called Christian world died by the hundreds of thousands dahil sa mga gyerang ganyan. But on top of that was a religious leader who was sending people to their deaths. Kahit hanggang ngayon, maraming mga zealots, maraming mga taong kahit sumabog ang katawan nila, mapasabog lang nila yung katabi nila, gagawin nila. And their leaders trained them to do that. Leaders train people to die. There are many leaders who are training people to sacrifice their entire lives. Kung ano-ano mga vows, kung ano-anong mga sinusumpaan nila na pagpapakasakit, pagdurusa in the name of God. Emotionally and intellectually charged causes could attract extremists, zealots, to sacrifice themselves. Because there are sacrifice-hungry people. And it's a very interesting study. Sabi nung iba, bakit po the same Bible, the same church, the same lessons, bakit meron nagiging mga sobrang committed to the point na sila ay parang mga extremist, nagiging zealots, nagiging mga fanatics daw sa mga born-again Christians? True. Pero hindi lang po sa mga born-again Christian may fanatics. Yung mga fanatic na bawal sumaya, bawal kumain, bawal lahat ng maganda. Hindi lang sa born-again yan. Even in the Roman Catholic Church, ang daming fanatics. Lahat nga halos sa mga santo at santa ng Roman Catholicism, may fanatic eh. Yung mga hindi kumain talaga hanggang mamatay, yung mga yung nagsakripisyo, yung hinahampas ang sarili. Hanggang ngayon nga may mga naglalagyan ng mga tinik sa kanilang mga hita para lagi silang dumudugo, para nagsasacrifice. Merong talagang hindi kumakain ng napakatagal. Ang daming pagdurusa. At hindi lang sa mga Christians na iba-ibang sekta. Sa ibang relihiyon din. May mga fanatic din. Yung talagang kahit patayin mo sila o pumatay sila, gagawin nila. In other words, fanaticism is not a franchise of Bible-based Christians. Every religion attracts fanatic followers. In other words, kahit anong relihiyon mo, kung talagang fanatic ang cells mo, ang mga molecules mo, magiging fanatic ka. At ano ang trait ng mga fanatics na ito? Habang pinagdurusan mo sila, habang kinakawawa mo, habang inaalipusta mo, mas nagugustuhan nila. Because to some people, it is their only way to be accepted. To some people, it is the only way to belong, to have importance and meaning, so they make nothing of themselves and of their lives so that they could have meaning. But Jesus is not for all of this. At yun ang gusto kong bigyan ng diin. Ang mga taong sobrang sacrifice in the name of God, dishonor God because God doesn't want your sacrifice. God only wants your obedience. God wants your love, your loyalty, not only to an unknown and unseen God, but expressed by loving others and by being good to people, even to yourself. Fanatic people set themselves to be exploited. They tell you, with their body language, with their words, kahit anong ipagawa mo, gagawin nila, kahit anong pagdurusa, mas unreasonable, mas mahirap, mas gusto nila. And they will use verses to support their fanaticism, just like people of other religions that will use some verse, some sacred literature, some song, whatever, to prove that they are better and more spiritual than others by sacrificing too much. But Jesus would not do any form of exploitation. Mark 6:31, but so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, let's go to a place where we can be alone and get some rest.
They left in a boat for a place where they could be alone. Yung mga panatiko, yung mga extremist, ma-offend dyan. Sabi nila, bakit nila tinalikuran yung mga nagugutom? Ba't nila tinalikuran yung mga may sakit? Tinalikuran nila yung mga possessed para lang sila magpahinga, para lang sila kumain. If Jesus did it, that must be the way to do it. Jesus cared for and about them more than He cared for their output. Mas pinapahalagahan ni Lord yung mga kasamahan niya, mga disciples niya, yung kanilang kalagayan, yung kanilang ikabubuti, kesa sa dami ng magagawa nilang kawang-gawa. May oras. May oras na tama na muna ang paglilingkod sa iba, magpahinga muna. Tama na muna ang pagsasakripisyo, kumain naman tayo at matulog. Tama na muna ang sobrang pagbibigay, tumanggap naman tayo. Their well-being was supreme to Jesus. Tulad din ng, sabi niya, you will always have the poor with you. Ako, sandali lang nandito, so I don't mind. At kung buhusan niyo ka ng mahal na pabango, enjoyin natin. Sabi, puro na lang mahirap ang iniisip niyo, hindi naman sila mauubos, ang dami nila. Sabi gano'n, ako hindi lang laging nandito, so bakit yung sinisisi yung tao nagbuhos ng mahal na pabango? Kasi may nagbuhos sa kanya ng pabango, sabi ng ibang disciples, kung ibinigay na lang natin sa mahirap yung pabango na yan, ibinenta natin, tapos yung pinagbentahan, binigay sa mahirap, mabuti pa. Sabi ni Lord, the poor you will always have with you, but not me. So hindi extreme dapat. Marunong ka magtipid para sa ikabubuti ng marami, pero hindi ka laging nagtitipid buong buhay. Marunong ka rin magpasarap. Tingnan niyo si Sisa na hindi nagpasarap sa sarili. Ano nangyari? Naloka. Tipid ng tipid para sa mga anak, tipid ng tipid para sa asawa, pakain sa anak, pakain sa asawa, wala para sa kanya, mamaya tulala. Dapat nagtitira ka sa sarili mo. Dapat minamahal mo rin ang sarili mo. Kasi likha ka ng Diyos. Pag pinabayaan mo ang sarili mo, pinabayaan mo yung likha ng Diyos, binabaliwala mo yung paglikha niya sa iyo. O ipagpalagay na hindi mo mahal ang sarili mo. Paano kung mahal ka ng Diyos? Which is the fact. Kung hindi mo mahal ang sarili mo na ayaw mong alagaan, alang-alang sa Diyos na nagmamahal sa iyo, na nasasaktan pag napapahamak ka, alagaan mo ang sarili mo. O babae, hindi mo mahal ang puri mo. Kahit ipaghampasan mo yung katawan mo sa 4 na sulok ng misericordia, baliwala lang sa iyo. Paano sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo na nagmamahal sa iyo, na nasasaktan pag ginagawa mo yan? Di ba dapat mo ingatan ang sarili mo? Ang totoo lang, dapat mong ingatan ang sarili mo dahil mahal mo ang sarili mo. Pero kung hindi mo man mahal, may iba pang nagmamahal sa iyo na dapat mo pa rin isaalang-alang. May mga anak, babagsak sa school, magsusuicide. Tinanggihan ng nililigawan, nag-suicide. Iniwan ng asawa, nag-suicide. O ipagpalagay na wala nang kwenta sa inyong buhay inyo. Pero paano naman yung mga nagmamahal sa inyo? Yung mangungulila, yung maghahanap sa inyo, don't you care for them? That's why we take care of our bodies, we take care of ourselves, we take care of our wellness, because hindi lang ikaw ang nagmamahal sa sarili mo. Mahal ka ng Diyos at the very least. And your body is the temple of the Holy Spirit, which you have from God. So sabi sa Bible, glorify God in your bodies. Therefore, you must eat on time. You must eat properly. You must rest. Don't sacrifice too much to the point that you destroy your health. God does not want your sacrifice. God is not impressed with sacrifice. Ang kailangan sa atin, maging masunurin sa kanyang mga moral laws, maging maibigin sa kapwa at sa sarili. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, love others as you love yourself. Hindi sinabi ni Jesus na love others only and forget yourself. Ang ginawa niyang sukatan, paano ko po ba iibigin ang kapwa ko? O di kung paano mo kamahal ang sarili mo. Mahal na mahal ko po ang sarili ko. Oo nga, nakahalata ako, sabi ni Lord. Kaya yan, ganyan mo rin mahalin ang iyong kapwa. Mahal na mahal mo rin. Ngayon, kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo rin mamahalin ang kapwa mo, walang kwenta, walang mangyayari sa mundo, walang magmamahalan. But the beginning of love for others is a healthy love of self. Kasi kung nagpapahalaga ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng pamantayan kung gaano rin kahalaga ang iyong kapwa. How do we care for? How do we love people who work with us or for us? Kayo mga employer, paano nyo minamahal yung mga employees?
mga manggagawa? How do we care for our working parent? Mga anak, may mga magulang kayo nagtatrabaho, nagpapakasakit, yung gustong bilhin, hindi binibili, yung gustong kainin, hindi kinakain. But what do you do? Do you exploit that love? Kung alam nyo mahal kayo, do you abuse it? Do you use emotional blackmail against your parents so that you will get what you want? Pagka hindi nabili yung gusto mo, hindi ka kakain, magdadabog ka. Is that the way to do it? The love of Jesus tells us that it's not. Because real love nourishes and cares. So if you love your parents, you should also nourish them. And if your parents love you, all the more that you should love them back. Dapat lagi mo silang alagaan. How do you love your spouse? Minamahal mo bang yung asawa o nine-neglect? Sarili mo lang bang kasiyahan? Sarili mong gusto? Sarili mo lang kamag-anak ang dapat mahalin yung kamag-anak niya, hindi niya? Hindi na? How do you love your son or daughter? Ang mga anak ba ay nandyan lang para ma-exploit? Para pakinabangan? Lalong-lalo kung may mga trabaho na, hindi na ba natin sila tutulungan? Isasampan na natin sa kanila lahat ang gastos? Idadagan sa kanila lahat ang pabigat sa buhay? Hindi na ba natin sila pagpapahingahin? Napakarami sa ating exploitation and abuse na nagaganap. But this is not a reflection of the love of Jesus. The considerate love of Jesus, no? We have to learn from it. And that is to take more care of people who help you. To take more care of people who work for you and with you. And very especially, to take more care of people who support you. Halaman nga na napipitasan mo ng bunga, pine-fertilize, dinidilig, inaalagaan. Ganon din ang tao. Hindi pitas ka lang ng pitas. Kailangan meron kang sukli. Hindi ko matahimik, hindi nagrereklamo o nagtitiis yung tao, ay aabusuhin. Sabi nga nila, do not kill the goose that lays the golden egg. Alam niyo yung kwento na merong pato na nangingitlog siya, yung itlog niya, ginto. So abang ng abang yung mga tao sa gintong ito at nung nainip na, pinatay na yung pato at binuksan na yung sikmura, yung tiyan para makuha na nilang itlog. O nakakuha pa sila ng isa sa loob pero namatay na yung pato. Alam niyo ba na maraming pamilya ganun pinapatay yung naghahanap buhay? Pinapatay yung mabait. Pinapatay yung naaasahan. Pinapatay yung mapagtiis. Tapos yung mareklamo, yung nakakainis ang ugali, yung matapang, yung bayolente, hinahayaan lang nila. Because we are lazy, we follow the path of least resistance. Mga magulang, sino lagi niyong inuutosan na anak? Di ba yung masunurin? Hindi niyo na halos inuutosan yung matigas ang ulo? So ang moral lesson, tigasan mo ang ulo mo para huwag utosan lagi ng nanay mo. Tama bang moral lesson yon? Sinong lagi niyong hinihingan? Yung hindi nagre-reklamo, di ba? Pag isa lagi mo hiningan, magre-reklamo, so sisinghal-singhal pa. Hindi mo nahihingan sa susunod. Moral lesson, suminghal-singhal ka, magtapang-tapangan ka para huwag ka nang hingan ulit. Tama ba yon? Mga maling pag-abuso ng mabubuting tao. Do not kill the goose that lays the golden egg. Paulit-ulit na lesson yan ng ating buhay. Nung araw, nung uso pa yung mga manok na nangingitlog sa pugad at sa probinsya, uso pa to, alam nyo na pagka yung manok pumutak ng itlog. So yung mga kukuha ng itlog, pupunta na doon sa pugad, kukuhanin yung itlog na mainit pa dahil yun ang bagong labas na itlog. Pero laging may isa doon na natitira, hindi mo kinukuha, ang tawag doon pangate. Kasi pag yung isa doon, kinuha mo pa, pagbalik ng manok, wala ni isa. So ang dami ko na beses ng itlog. Yung ba namang isa dito, kinuha pa nila, hindi na siya mangingitlog, nagtatampo. Kaya ang moral lesson, huwag mong kukunin yung pangate. Sa tao nangyayari rin yun. Pag sobrang yung inubos, sinimot, sinaid, pinilipit, piniga, yung nangingitlog, mamaya ayaw na rin niya mangitlog. Mawawala na siya ng gana magsikap kasi kahit anong hirap ang gawin niya, wala rin natitira. Kung lagi kang hingi ng hingi, tapos pupuntahan ka, wala ka rin naipundar, wala ka rin nagawa, hihingi ka ng pambayad ng utang, pag binuntahan ka, may utang ka pa rin, inubos mo lahat, susunod di ka nabibigyan. Pagtatampuhan ka ng hindi ng manok, ng tadhana sa buhay. Kaya dapat
pinakikinabangan natin, huwag nating ubusin. Huwag nating abusuhin. Hindi mo alam na yung tao pala na inaabuso mo, nagpapasensya sa'yo lagi, isang patak na lang puno na. Hindi mo alam na nagbabalak na pala yung asawa mong layasan ka next week. Tapos may ginawa ka pa ngayong masama, napaaga, bukas umalis na tuloy. Meron naman nagbabalak na layasan ka pero gumawa ka ng mabuti, nakakita siya ng pag-asa na magbabago ka, di na niya itinuloy. You never know what's going on in the mind of people around you. Don't abuse people. Huwag ubusin ang pangati, sabi nga ng matatanda. Huwag itulak ang mga mabuti na mapuno, mawala ng gana, mainis. So the lesson from the Lord here is be more nourishing, be more considerate to your loved ones, to people who love you, to people who help you, to people who serve. Kahit sa church, kahit sa mga bagay na makabayan, makadiyos, makiramdam kayo mga kapatid kung kayo inaabuso. Kasi ang daming abusado sa church. Minsan ka lang mag-donate, laging duty mo na mag-donate. Sa mga kapatiran, minsan ka lang maglibre, laging ikaw na maglilibre. Pag may restaurant ka, may dumalaw, pinakain mo, mamaya lahat ng dadalaw, papakainin mo na. Parang wala ng katapusan. Hanggang mawala yung pangati, magsawa yung tao, at either makipagputol ng relasyon sa'yo, o pasamain na lang niya yung ugali niya to preserve whatever is left. So, papakiramdaman din natin, am I being exploited? Am I being abused? Brothers and sisters, even in the service of God, do not invite or tolerate abuse. Do not advertise yourself of somebody that can be abused. Pag nakakaramdam kayo na medyo inaabuso na kayo, magparamdam kayong ayaw nyo, tumanggi kayo, say no. It is one of the virtues that we have to learn, to say no. To say, ay hindi ko na kaya, o ayoko na. Tama na muna, pagpahingahin nyo ako. Kahit sa pamilya. Pag emergency, lumalapit sa'yo, pero pag birthday, lalapit pa rin. Pag may handaan, lalapit pa rin. Hindi na emergency yan, hindi na nakakamatay na hindi magdebu. Pero hihingan ka pa rin. Minsan lang namumugdebu. Minsan ding ikasal, minsan ding binyagan, minsan ding mamatay. Hindi na matatapos, hindi na mauubos. Kailangan lagyan natin ng hangganan. Yung mga religious zealots, mga fanatics, makahalata kayo kung pinapatay nyo na inyong sarili. Sobra ng pagdurusan ninyo. At may bisyo pa yung mga fanatic. Hindi sila kontentong sila lang yung fanatic. Dapat lahat din. So kung gusto nila mag-ayuno ng 6 na araw, dapat kayo rin. Kung hindi, demonic kayo. Kung ayaw nila magbihis ng maganda, dapat kayo rin, hindi. Kung ayaw nilang umattend ng party, ayaw nilang kumain ng masarap, dapat kayo rin, hindi. Yan ang sakit ng mga fanatics. Magbantay kayo kasi meron mga ganyan sa church. Huwag kayo magpapa-influence. Hindi sila representative ng Diyos. And I'm going to discuss that in another issue about the Lord not wanting fanaticism and not wanting needless sacrifices. Hindi ko masakripisyo ng kasakripisyo, nagugutom ka, mukha kang tiriringgay, hindi ka maganda, nangangayayat ka, mukha kang kalansay, natutuwa na sa iyo ang Diyos. Dapat natin kilalanin yung Diyos na ating tagapagligtas. Dahil pati sa mga fanaticism, iniligtas na rin ni Jesus ang mga tao. Hindi kailangan yon. At hindi yan sila fanatic dahil sila ay makakristo. Kahit sa ibang relihiyon sila napasali, magiging fanatic pa rin sila. Dahil molecular, cellular, genetic, doon dapat magsimula ang pagbabago. Dahil lahat ng relihiyon may mga ganyan. So, what do you do with people who love you and nourish you? Be more appreciative in words and in action. And the greatest appreciation you could show to people who love you is by giving them rest. Rest sa gastos. Kung inililibre nila kayo everyday, gawin niya naman na, Sunday ngayon ako naman, kahit na ang libre ko ay napakahina, napakakonte, ma-rest naman siya. Pag siya lagi ang taya, ikaw naman. Kailangan ng tao ng rest. Ganon yung ginawa ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Kahit na may mga possessed doon, kailangan ma-deliver. Kahit may mga nag-aagaw buhay na kailangan ipanalangin, pinagpahinga muna niya. Pinagpapahinga ba natin yung mababait? O mas pinapagod pa natin, total, hindi naman nagre-reklamo. Be more expressive of appreciation.
especially to God. How do we express our appreciation of God? Sabi ni Lord sa Malakay, you robbed me, mga magnanakaw kayo, you robbed me. At sabi ng mga tao, how do we rob you? Sabi niya, in your tithes and offerings, don't you think I count? Sabi ganon. Give back to God what belongs to God. The Lord expects it. Nung may pinagaling siya, 10 tao, isa lang ang bumalik. Sabi niya, palagay ko 10 yung aking pinaghimalaan, bakit nasan yung siyam, ikaw lang ang bumalik dito? So hinahanap niya yung pagbabalik, hinahanap niya yung pagpapasalamat, hinahanap niya yung appreciation kahit sa Diyos. Tao pa kaya ang hindi maghanap ng ganong klaseng recognition? The love of Jesus nourishes. The love of Jesus is considerate. Make that kind of love your love for others, even for yourself. And don't allow others to love you in the wrong way that you get abused. Hindi ka banalan, hindi ka baitan na magpaabuso. You have to protect yourself, who is God's creation and who is loved by God. Hindi ka banal pag nagpapaabuso ka. Ayaw ng Diyos nun. Jesus wants you free. Jesus has set you free. So alisin natin yung sobrang mentality na magtitiis na lang ako. You've got to register your protest when you're being abused. Why? Because people think it's okay. Then you've got to let them know. At kung magtitiis ka talaga, pwede mo sabihin sa nanay mo, nanay, pagod na ako sa mga sobrang yung pag-asa sa akin, sa paghingi niyo sa akin, pagbibigay sa mga kapatid kong tamad. Pagod na ako sa pagpapasensya sa mga anak niyo, apo niyo, kung sino-sino pamangkin niyo na sa akin niyo isinasampa. Pero dahil mahal ko kayo, tutulungan ko pa rin kayo. Pero gusto ko malaman yung pagod na ako. Diba? Ulitin niyo nga. Practice kayo kasi maraming nanay na abusada. Diba? Maraming kamag-anak na abusada. Kailangan niyo sabihin, you are free. Huwag lang kayong maging rude, huwag kayong maging magaspang, but you must register your protest. Why? Because you're a dignified person, created in God's image. You were not created by God to be a slave. But God likes you to love. God likes you to support people. God likes you to be kind. But do not turn yourself into a doormat. Do not turn yourself into basahan na hinahagis-hagis lang ng tao because you were fearfully and wonderfully made. Ama naming Diyos, salamat po dahil mahal niyo kami. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpahalaga sa lahat ng nagmamahal sa amin. Lalo na kayo na nagmamahal sa amin. Sa mga kapatid na may mga tendency na magpaabuso, turuan niyo rin kami, Lord, na pahalagahan ang aming mga sarili dahil binigyan niyo kami ng dangal na dapat din naming pahalagahan. Gawin niyo kaming sensitive, Lord, para maramdaman namin kung nang a-abuse na pala kami ng husband o wife, ng father o mother, ng son or daughter, ng friend, ng relative, ng employee or employer. Ayaw niyo ng labis. Ayaw niyo rin ng kulang. Gusto niyo tama lang. So ituro mo sa amin yung pagmamahal sa kapwang tama lang. And teach us, O Lord, na turuan ang mga tao sa paligid namin na dapat tama rin ang pagmamahal nila. Kung kulang, punuin nila. At kung sobra, bawasan nila ang anumang expectation para laging tama at balanse lang. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga pag-aaral na ito. Lalo nating kilalanin at unawain si Jesus. Napakasarap niyang kasama. Masarap siyang magmahal. Masarap siyang Panginoon. Gawin din natin ang ganung pag-ibig sa ating kapwa. In silence, while we are bowed before the Lord, let the Spirit of God whisper into your ears things that you must do and things you must not do in response to the nourishing, to the caring love of Jesus. Lord, sa amin pong sandaling pananahimik, teach us, guide us. Buuin niyo po ang aming mga pagkasira. Punan niyo ang aming pagkukulang at tanggalin niyo ang mga labi sa amin. Let's be alone with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Enancy Love of Jesus.
sikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, mapupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dako, mapupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
sumisid kay kiting. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod, at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikit lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig.
kailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay, bunga ng Espiritu. Kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay, bunga ng Espiritu. Kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di mawawala.
tagumpay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!